Aba, bakit hindi ka tinutukan yan? Langyang manok na yan, naghahanap pala ng amo. Bukas, ikaw ang bibitaw sa kanya ah. Baka kung ako ang bibitaw sa kanya bukas, ako pang susugurin yan at mapahamak pa ako. Sambit muli ng matanda habang dahan-dahan na siyang bumabalik sa kanyang kwarto ng umangawa. Kapag sinaktan mo pa uli si Lolo, ay tatapusin ko na ang buhay mo. Nakakapangilabot na sambit ni Dungkoy sa manok habang dinadala niya ito sa kulungan. Hindi naman nakapagsalita ang manok dahil sa sobrang takot. Nakikita kasi niya sa mga mata nito na gagawin talaga niya iyon kapag sinaktan pa niya muli ang matanda. Ngunit nagtataka talaga siya kung bakit gano'n na lang niya kamahal ang matandang yon. Kahit halos patay na nga siya nito sa bugbog at halos gawin na lang din siyang alipin ay okay lang sa kanya. Hindi talaga niya alam kung bakit hinayaan niya lang itong gawin sa kanya kahit kaya niya itong patayin ng walang kahirap-hirap. Sa tingin ko, hindi yan pangkaraniwang manok, bata. Sambit ng dalaga sa likuran ni Dungkoy. Kahit ano pa siyang nilalang, basta hindi niya sasaktan ng lolo ko, ay magkakasundo kaming dalawa. Sagot naman ni Dungkoy, sabay hagis niya sa manok sa kulungan. Salamat naman at kinakausap mo na ako. Wala naman ako magagawa kung hindi pansinin ka. Ang ingay mo kasi. Kahit hindi na nga kita pinapansin, ay salita ka pa rin ng salita. Sagot naman ni Dungkoy na tila ba nasa iba na itong katauhan. Sinasadya mo lang ba ang pagiging sinto-sinto mo? Bakit parang ibang tao na ang kausap ko ngayon? Pagtatakang tanong ng dalaga dahil nagtataka siya rito kung bakit nag-iiba ang pagkatao nito. Dahil sa nagtanong na naman ito ay hindi na naman siya pinansin ni Dungkoy. Bagkus ay bumalik na ito sa lamesa upang ipagpatuloy ang kanyang pagkain. Kaya ang ginawa na lang ng dalaga ay sinundan na lang niya ito at hindi na rin siya muli pang nagsalita. Grabe, nakakakilabot talaga ang mga titig niya sa akin kanina. Halos hindi na tuloy ako makahinga. Parang gusto niya akong kainin ng buhay dahilan sa tinuka ko ang matanda. Ganoon na lang talaga niya kamahal ang matandang yon na kahit buhay pa niyang magiging kapalit ay okay lang sa kanya. Sambit naman ng manok habang wala na roon si Dungkoy sa kulungan ng mga manok kung saan siya naroroon. Habang doon naman sa kusina ay halos maubos na ni Dungkoy ang isang kalderong kanin at ang ulam nitong tuyo na niluto ng kanyang lolo na para sa kanya. Kahit ganoon ang matanda sa kanya ay mahal na mahal pa rin siya nito. Kasi kahit kailan ay hindi siya nito pinabayaan kahit sobrang laki ng kanyang kasalanan dito. Pinaparusahan lang kasi siya ng ganoon kahigpit at kahirap kasi alam nito na kusa ring gagaling ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit kapag alam na niya na parang mamamatay na ito, ay tinitigil na niya upang hindi ito matuluyan na mamatay. Alam na rin ni Dungkoy ang mga yon, kaya hinayaan lang niya ang matanda na gawin iyon sa kanya. Kasi iyon lang din ang magagawa niya sa matanda upang mapagbayaran niya mga kasalanan niyang nagawa rito. Ako nga pala si Jasmine. Anak ako ni Bator, ang hari ng mga engkantong puti sa lugar na ito. Ikaw, ano ang pangalan mo? Sambit ni Jasmine habang nakatingin ito kay Dungkoy na kumakain. Pagkasambit ni Jasmine ng katagang yon, ay biglang tumayo si Dungkoy na tila may nararamdaman na kakaiba sa buong paligid. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng bahay at pinagmasdan ang kabuuan ng kakahuyan na siyang pinagtataka naman ng dalaga kung anong nangyari rito. Hoy! Ano ang nangyari sa'yo? Saan ka pupunta? Sandali lang! Sasama ako! Muling sambit ni Jasmine nang makita niya si Dungkoy na mabilis na itong tumatakbo patungo sa loob ng kagubatan. Subalit hindi siya pinansin ni Dungkoy. Bagkus ay mas lalo pa itong nagmamadali na tila may hinahabol na kung anong bagay. Dahil nag-iba na naman ang reaksyon ng mukha nito
na seryoso na masyado na hindi niya maaninag ang mukha ng pagiging sinto-sinto nito. Hanggang sa bigla na lang huminto si Dungkoy sa pagtakbo at pinagmasdan niya ang isang puno sa harapan nito na tila may isang taong nagtatago roon. Hanggang sa biglang nag-iba ang hugis ng dalawang kamay nito na kinabigla ng dalaga. Dahil ang kamay nito ay naging kulay pula at bigla ring nagsihaba ang mga kuko nito na tila sa isang jablong mga kamay at mga kuko. Ano ginagawa mo dito, Rosario? Biglang sigaw ni Dungkoy habang nakatitig ng matalim sa puno ng talisay. Bilib na talaga ako sa pangamoy mo, Hector. Nalaman mo agad na nandito ako. Kahit may ilang kilometro pa ako mula sa tirahan ng matanda. Sagot naman ng isang nilalang mula sa puno ng talisay habang dahan-dahan na itong lumalabas. Ano ang pakay mo sa matanda? Tanong naman ni Dungkoy habang nakahanda na itong umatake kapag nagkamali ito ng sagot. Uy, tika lang. Huwag ka masyadong mainit. Wala akong pakay sa matandang yon. Ikaw talaga ang sadya ko rito, Hector. Ang Diablong Buang. O tinatawag na nila ngayong Dungkoy. Ang batang sinto-sinto. Mayroon lang sana kasi akong ibabalita sa'yo na dapat mong malaman. Pero kung ayaw mo marinig, ay kusa na lang akong aalis dito. Sambit naman ng isang nilalang na nakaitim nang lumabas ito sa likuran ng puno ng talisay. Wala akong planong marinig ang sasabihin mo. Kaya umalis ka na dito kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo, Rosario. Sagot naman ni Dungkoy habang ginagalaw niya ang kanyang mga kuko na kasing talas ng espadang asero. Ah, ganoon ba? Sige, aalis na ako rito. Pero mag-iingat ka, Hector. Dahil alam na ni Saturnino na muli ka nang isinilang. Kaya pinakalat na niya ang kanyang mga alagad upang muli kang tapusin. Paalam. Huling sambit ni Rosario bago siya lumipad pataas sa himpapawid sa anyo ng isang malaking paniki. Hindi ba siya si Rosario? Ang kauna-unahang vampira dito sa Pilipinas? Paano mo siya nakilala? Bakit siya naririto? Sambit naman ni Jasmine nang makita niya mga pangil nito at kung paano ito nagbago ng anyo bilang isang malaking paniki. Huwag mo nang alamin. Bakit ka pala sumunod sa akin? Wika naman ni Dungkoy habang pabalik na siya sa tirahan ng matanda. At bakit? Bawal bang sumunod sa'yo? Sagot naman ni Jasmine ng pataray kasi sa daming tanong nito ay hindi pa rin siya nito sinasagot. Kaya ganoon nga ang nangyari. Katulad ng unang mga pangyayari ay hindi na naman siya nito pinansin at iniwan na naman siya nito na parang wala lang nakikita at naririnig. Kaya napakamot na lang siya ng kanyang ulo at huminga ng malalim habang iniisip na naman niya kung sino ba talaga ang batang yon at kung bakit kaya nitong baguhin ang mga kamay nito bilang kamay ng isang diablo. Sinasabi ko na nga ba, isa siya sa 7 diablong nagpagalagala sa mundo. Siya si Hector, ang diablo ng mga aso. Yung isa kanina si Rosario, ang diablo ng mga paniki. Yung sumumpa sa akin, ang mangkukulam na si Helen, ang diablo ng mga ibon. Mayroon pang 4 na diablo na hindi ko pa kilala. Pero sa pagkakaalam ko, sila ang diablo ng kambing, toro, pusa at ang makapangyarihang diablo ng impyerno, ang dragon na si Saturnino. Biglang sambit din ng manok sa kanyang sarili habang nakatanaw siya sa malaking puno ng akasya dahil nararamdaman din niya ang umaapaw na kapangyarihan ng 2 diablo na muntika na sanang maglaban. Kaya pagkatapos ng pangyayaring yon ay agad din siyang bumalik sa kanyang kulungan. Baka kasi mapansin siya ni Dungkoy na wala siya roon at iyon pang magiging dahilan upang siya'y patayin ito. Kinabukasan ay maagang nagising ang matanda upang tingnan ang manok na ilalaban nila sa bayan. At habang naglalakad ito sa kulungan ng mga manok, ay napansin niya si Dungkoy na masarap pa rin itong natutulog. Kaya dahan-dahan niya itong pinuntahan. Halos nanlaki naman ang mga mata ni Jasmine kasi patungo na naman ito sa bata. Alam niyang sasaktan na naman niya ito.
kasi hindi pa ito nagigising. Kahit sinabihan na niya itong gumising ng maaga, subalit ngayon ay masarap pa rin itong natutulog na tila walang pakialam kung ano na naman ang gagawin sa kanya ng matanda. Bata! Bata, gising! Nandyan na naman ang matandang masungit. Gumising ka na dyan. Wika ni Jasmine nang makita niya na malapit ng matanda sa batang humihilit pa. Ngunit kahit anong gawin niyang paggising dito, ay hindi pa rin ito nagigising. Kaya napapikit na lang siya ng dahan-dahan nang hinahawakan na ng matanda ang katawan ni Dungkoy kasi alam nito na sasaktan na naman siya nito. Subalit laking gulat niya nang bigla itong binuhat ng matanda at dinala ito sa kanilang kwarto. Tiningnan din ng matanda ang buong katawan nito kung may mga sugat pa ba ito sa katawan. At nang mapagtanto nito na naghilom na ang mga sugat nito sa katawan, ay napapangiti na lang ito ng bahagya. Halos hindi naman makapaniwala si Jasmine dahil ginawa iyon ng matanda sa bata. Kasi kagabi lang ay nasaksihan niya kung paano nito pahirapan ng walang awa. Subalit ngayon ay pinapakita nito kung gaano niya ito kamahal, habang nag-alala din ito kung may mga sugat pa ba ito sa katawan. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga taong ito. Kagabi lang ay halos patayin na niya ito sa bugbog. Pero ngayon, sa nakikita ko, mahal na mahal pala niya ito. Ay nako, ibang klase talaga ang buhay ng mga tao. Hindi ko talaga maintindihan. Sambit ni Jasmine sa kanyang sarili nang makita nitong kinukumutan na nito ang bata habang nakangiti. Pagkatapos nito ay dumiretso ng matanda sa kulungan ng mga manok upang tingnan ang ilalaban nila sa sabungan. Doon ay tila may sumabog na naman na bulkan dahil ang mga tinali nitong mga manok na 15 ay 2 na lang ang natira. Tungkoy! Tungkoy! Walang iya kang bata ka! Anong nangyari dito sa mga manok na tinali ko? Biglang sigaw ng matanda nang makita niyang paa at balahibo na lang ng mga manok ang natira. Dahil sa lakas ng pagkakasigaw ng matanda ay nahulog si Dungkoy sa katre sa gulat nito nang umalingaw-ngaw ang boses nito sa buong paligid. Ngunit nagmamadali rin siyang bumangon upang tingnan kung anong nangyari sa matanda kasi nag-alala rin siya kung ano nang nangyari dito. Oy, ano po ang nangyari sa inyo, Lolo? Para po kayong nakakita ng multong bakla sa lakas ng pagkakasigaw po ninyo. Tanong ni Dungkoy sa matanda nang makarating siya sa kulungan ng mga manok. Anong multong bakla? Tingnan mo ang nangyari sa mga tinali ko mga manok na panabong. Tingnan mo kung anong nangyari sa kanila. Sagot naman ng matanda sabay batok nito sa bata. Oy, ano ang nangyari sa mga manok? Bakit pa at balahibo na lang ang natira? Oy, ano ang nangyari sa kanila, Lo? Sagot naman ni Dungkoy habang nakahawak sa kanyang ulo dahil bigla siya nitong binatukan ng matanda. Putik kang bata ka. Bakit akong tatanungin mo? Di ba ikaw ang huling natulog sa ating dalawa kagabi? Wala ka talagang silbing bata ka. Sigaw muli ng matanda na halos tumulo ng kanyang mga luha dahil sa mga sinapit ng kanyang mga alagang manok na panabong. Oy, baka pinasok tayo ng mga ahas, Lo. Pagkatapos ay kinain sila ng buo. Hindi ahas ang kumain sa kanila. Kasi kung ahas man ang kumain sa kanila, ay siguradong walang matitira. Baka may mga nilalang na naman na sabik sa laman at dugo ng mga hayop ang nagpagalagala sa kagubatan tuwing sasapit ang gabi. Kaya dapat doble bantay na tayo sa ating mga alaga tuwing sasapit na ang dilim. Baka magising na lang tayo sa isang morning na wala na tayong mga alagang hayop. Seryosong tugon ng matanda kay Dungkoy. Oo nga po, Lo. Ako na po ang bahala sa mananap na yun. Siguradong susunugin ko siya ng buhay kapag nakita ko siya. Sagot naman ni Dungkoy sa matanda. Ngunit ang mga mata nito ay nasa manok na nakuha niya sa bahay ng mag-asawang Busaw. Sigurado kasi siyang ito ang salarin kung bakit namatay ang mga tinaling manok ng matanda. Ngunit ang manok naman ay patay mali siya lang habang nakatingin sa kanya si Dungkoy.
Hindi niya kasi mapigilan ang kanyang sarili na kumain ng laman at dugo ng mga hayop kapag siya ay nagugutom. Kasi nga ay may sakit din siyang glutoniya na kapag nagugutom siya ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na kumain ng hilaw ng karne at sariwang dugo ng mga hayop. Bago pa kasi siya isinumpa ng diablong mangkukulam na si Helen, ay dati na siyang aswang. Isang uri siya ng aswang na tinatawag na bangkilan. Ang mga bangkilan ay uri ng mga aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag at isa sa pinakamalakas na mga aswang na nabubuhay dito sa Pilipinas. Sila rin ang mga nilalang kung saan may kakayahan na pahabain ng dila at may kakayahan din na magpalit ng anyo bilang isang hayop. Iyon din ang naging dahilan kung bakit siya naging manok. Kasi pinasok niya ang bahay ng diablong mangkukulam na si Helen noong nagugutom siya habang siya ay naglalakbay. Nahuli kasi siya nito habang kinakain niya mga alaga nitong hayop sa anyo ng tandang na manok. Kaya galit na galit ito sa kanya at binigyan siya nito ng sumpa na hindi na siya makakabalik sa dati niyang anyo kung hindi niya ito mapapatay. Ilang beses na rin niyang sinubukang patayin ng diablong mangkukulam, subalit lagi siyang bigo. Kaya naisipan na lang niya na umalis sa tirahan nito upang maghanap ng makakatulong sa kanya upang patayin ito. Kaya napadpad siya sa tirahan ng dalawang busaw na akala niya ay makakatulong sa kanya. Kasi nga'y kagaya niya rin ito ng mga aswang at malalakas. Subalit bigo siya kasi ang nais lang ng mga ito ay katahimikan at ayaw nila ng gulo. Isa pa ay sobrang mahihina ng mga ito nang sinubukan niya itong atakihin nang pigilan siya na kainin niya ang mga alaga nilang mga hayop. Kaya tinanggap na lang niya na magiging manok na lang talaga siya habang buhay at napagpasyahan na lang din niya na doon na rin siya titira sa bahay ng mag-asawang busaw. Kasi nga hinayaan lang naman siya ng mga ito kung ano ang mga gusto niyang gawin at hindi na siya pinipigilan ng mga ito. Kahit halos maubos na niya ang mga alaga nilang hayop ay okay lang sa mga ito dahil na rin sa sobrang takot sa kanya. Hanggang sa biglang dumating si Dungkoy sa tirahan ng mag-asawang busaw at kinuha na lang siya na hindi niya alam ang dahilan. Hindi rin niya alam na ito palang isa sa mga diablong kinatatakutan ng lahat. Ngunit hindi rin alam ni Dungkoy na isa rin siyang aswang. Kaya patay mali siya na lang siyang nakatingin sa kawalan kasi alam niya na nakatingin sa kanya ng masama si Dungkoy. O siya, Dungkoy, ihanda mo ng manok na nakuha mo sa kagubatan. Sana manalo yan para mabawi ko naman ang mga nagastos ko na pagpapakain sa mga manok na namatay. Lintik lang talagang walang gante sa gumawa ng ganito sa mga laga kong manok. Sigaw ng matanda dahil sa sobrang gigil sa mga kumain ng kanyang mga alagang panabong na manok. Opo, Lo. Siguradong mananalo po ito. Kasi kung matatalo po siya, ay muli ko po siyang papatayin kung may buhay pa siyang natitira. Nakangiting sagot ni Dungkoy habang nakatingin naman siya sa manok na halos kainin niya ito ng buhay. Sino pala ang isasabong? Tanong naman ng manok sa kanyang sarili nang hinawakan siya ni Dungkoy. Kasi hindi niya alam na siya pala ang isasabong. Kasi nakalimutan niya na ang kanyang ginaya na anyo bilang isang manok ay isang tandang. Isang binabaying manok na panabong. Dapat manalo ka sa laban mo mamaya. Kasi kung matalo ka, ay tiyak adobong manok ang labas mo. Panakot ni Dungkoy sa manok kasi alam niya na hindi lang ito pangkaraniwang manok kasi nagsasalita ito. Putik, ako palang isasabong ninyo. Hoy, mga kurimaw, babae ako at hindi ako panabong na manok. Kaya iba na lang ang isabong ninyo kasi may dalawa pa akong iniwan na manok na panabong na hindi ko kinain. Kaya sila na lang ang gamitin ninyo, huwag ako. Kasi hindi ko alam kung paano lumaban na katulad ng mga manok na panabong. Biglang sigaw ng manok nang malaman niya na siya talaga ang ilalaban sa sabungan. Nang binasa na siya ni Dungkoy ng tubig upang makondisyon ang kanyang katawan. Oy, sabi ko na nga ba ikaw ang kumain sa mga manok ni Lolo? Kapag nalaman talaga niya na ikaw ang kumain sa mga alaga niyang panabong, tiyak hindi lang adobo ang kalalabasan mo.
Kung hindi giniling na manok ka talaga sa kanyang itak na kasing talas ng labaha. Kaya pagbutihin mo ang laban mo mamaya para makalimutan niya ang mga nangyari sa mga manok niyang panabong. Mahinang sagot ni Dungkoy sa manok upang hindi siya marinig ng matanda. Baka hindi na matuloy ang kanilang lakad sa sabungan. At dahil sa sinabi ni Dungkoy ay hindi na muling nagsalita pa ang manok. Umiiyak na lang ito ng palihim dahil alam niya na gagawin talaga iyon sa kanya ng matanda. Kasi nga wala itong awa na kahit na nga ang kanyang apo ay halos patayin na niya ito sa bugbog. Lalo na siya na pinatay niya at kinain ang mga alaga nitong manok na panabong. Tungkoy, okay na bang manok na isasabong natin? Nandito na kasi si paring Andong. Naghihintay, nasa labas. Biglang sigaw ng matanda kay Dungkoy. Okay na po, Lo. Napasok ko na rin po siya sa bayong. Sagot naman ni Dungkoy habang pinipigilan ang kanyang pagtawa dahil naririnig niya ang pagngawa ng manok sa loob ng bayong na hawak-hawak niya. Tampalasan kasing mangkukulam na yon. Kapag bumalik talaga ako sa dati kong anyo, ay siyang tatadarin ko ng pinong-pino. Grabe na talaga ang naging sakripisyo ko sa anyong ito. Ngayon ay sasabong na naman ako para pagkakitaan ng mga sugarol na mga sabongero. Bakit kaya nangyayari ito sa akin? Bakit kaya? Sigaw ng manok sa loob ng bayong dahil ayaw talaga niya na isabong siya ng mga ito. Tungkoy, anong nangyayari sa manok na yan? Bakit ang ingay? Biglang sigaw na naman ng matanda kasi panay putak ang manok sa loob ng bayong. Putak lang ng manok ang naririnig ng matanda at ng kanyang kumpare. Pero si Dungkoy naman ay patay mali siya na lang at lihim na nakangiti. Kasi naririnig niya mga pinagsasabi ng manok dahil ayaw nitong ilaban siya sa ibang manok na panabong at paulit-ulit itong ngumangawa at sinisigaw na isa siyang babae at hindi lalaking manok na panabong. Excited lang po ang manok na ilaban natin, Lo. Kaya ganun siya kaingay. Sagot naman ni Dungkoy na nagpatawa sa kanya ng sobra dahil alam niya ang totoo na halos mamatay na ang manok sa kaba dahil ilalaban na siya sa sabungan. Oo nga pare, basta ganyan ang mga manok na may ingay ay kondisyon talaga yan. Kaya nga nangupit pa ako kay kumari mo para may maisugal lang ako sa manok na ilalaban mo ngayon. Sambit naman ng kumpare niya. Pero ang totoo niyan ay sa kalaban niya ito pumupusta. Ilang bisis na rin itong nanalo dahil sa laging talo ang mga manok nitong nilalaban sa sabungan. Kaya nga sa tuwing umuwi sila ay malamig na beer at masarap na pulutan ang kanilang pinagsasaluhan sa bahay nito. Dahil sa laki ng panalo nito sa tuwing nilalaban ng matanda ang kanyang mga manok. Ganun ba? Sige, itutudo ko na sa pusta ang mga nabinta kong mga gulay sa palengke. Sakto na siguro ito upang makabawi ako sa mga pinakain ko sa mga manok na pinatay nang hindi ko alam kung anong klase mga mananap na nakapasok sa kulungan kagabi. Sagot naman ito sa kanyang kumpare habang nagmamaniho ito papuntang sabungan. Kikita talaga ako nito ng malaki ngayon. 100% na matatalo talaga ang manok niyang dala dahil namatayan siya ng mga manok sa loob ng kulungan. Wala talagang kaalam-alam si kumpare sa mga pamahiin ng mga sabongero. Wika naman ni Andong sa kanyang sarili habang nakangiti. Mga 1 oras din ang kanilang nilakbay bago nila narating ang sabungan sa bayan. Pagkarating pa lang nila roon ay agad na rin silang pumasok ng sabungan. Kinuha na rin agad ni Dungkoy ang manok sa loob ng bayong nang inutusan siya ng matanda. Pagkalabas pa lang ng manok niyang dala ay pinag-aagawan na ito ng ibang sabongero upang sila ang kalabanin nito. Kasi paglabas pa lang ng manok sa bayong ay sobrang lapsi na nito na tila ba nauubusan na ng dugo. Ang laki pa ng ulo at ang lapad ng dibdib. Halatang Bisaya ang manok na yon na pwede lang pang tinulang manok. Kaya mga marurunong na mga sabongero ay alam na nila na matatalo talaga ito kasi kulang ito sa kondisyon at kitang-kita nila na Bisaya talaga ito. Dahil sa pagmumuka pa lang ng manok ay pang tinula lang talaga ang kalalagyan nito.
Ngunit habang pinipilit nilang tinatabi ang kanilang mga manok sa manok ni Dungkoy upang sila ang labanan nito, ay bigla naman itong sumigaw dahil hindi na siya makagalaw sa loob ng sabungan. Uy, huwag kayong mag-alala. Kapag hindi ito masugatan ng mga manok ninyo, ay lalabanan ko ang lahat ng manok ninyo. Kaya isa-isa lang, huwag kayong mag-uunahan. Pinapadali nyo lang kasi ang buhay ng mga alaga ninyong manok. Uy, ako naman naipit nito. Sigaw ni Dungkoy na nagpatawa sa kanilang lahat. Tarantadong batang ito! Ano kayang pinagsasabi nito? Bakit naman hinamon niyang lahat ng nandoon? Sambit naman ng matanda nang marinig niya ang sinasabi ni Dungkoy. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa tabihan ng manok upang pagalitan ito. Pre, hayaan mo na lang siya. Isipin mo, kondisyon masyadong manok mo. Kaya huwag kang mag-alala. Baka maging totoo ang sinabi ng apo mo. Kaya maging tiba-tiba tayo pag-uwi natin mamaya pag sinuwerte ang manok nating dala. Biglang sambit ni Andong habang pinipigilan niyang matanda na pumasok sa tabihan ng manok. Alam naman kasi niya na kahit na sino pa ang makakalaban ng manok nito ay siguradong talo ng kanyang manok. Kaya lihim siyang nakangiti habang pinipigilan niya ang matanda. Baka kasi hindi matuloy ang laban ng manok nito kapag na high blood na naman ito sa kanyang apo.